The raging storms of this life draw near, your faith seems small. He will lead you all the times of fear, through His love and faithfulness. Through the years of life, the memories, the times of joy and pain. You can see beyond the road leads to me. On the highway of holiness, behind the fears and pain, still it leads on to righteousness for the faithful one who stands. Dumating po ang kapayapaan at Diyos ngayong gabi, mga kababayan, mga kapatid. Sumasa atin po ang ating radio broadcast ngayong gabi mula dito sa Dalandanan, Valenzuela City. Nakaukaw po tayo sa ating Indilang DWEL 1242 kHz AM band. Sa ganap na alas 6:30 ng alas 7:30, inihandog po sa inyo ng mga JC Philippines ang programang The Highway of Holiness o ang Daan ng Kabangalan. Sa loob po ng isang oras, tayo po'y tatalakay ng mahalagang mga topiko mula sa banal na kasulatan. Ito po ang inyong lingkod, haleluya. Bumabati po sa inyo lahat. Bishop Garcia Mendoza. Malayo naman po tayo ng Diyos ngayong gabi, mga kababayan at mga kapatid sa atin po magsubaybay. Ang ating pambungad na talata, mga kapatid, na matatagpuan natin sa Job, kapitulo 14. Ang wika niya ganito: kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw na aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Yan ang katanungan po ni Job, mga kapatid, sa kanyang buhay, na kung siya mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Gayon man ang wika niya, mga kapatid, dahil maghihintay siya hanggang sa dumating ang pagbabago. Ngayong gabi, mga kapatid, tayo po tutulog sa Diyos upang ipagtagubili sa Kanya, haleluya, ang ating pangangaral. Dakilang Diyos, sama namin banal sa iyong pangalan, muli kami nagpapakumbabang tumutulog sa iyo, nagpapasalamat kaming muli. Nasa DWEL po kami, Panginoon, upang gampanan, haleluya, ang banal na tungkulin po namin, na ipangalan ng Ebanghelyo, Panginoon, ang kaligtasan. Dalangin po namin, Lord God, ng linisin mo at dalisayan ng aming mga puso. Makasumpong kami ng iyong pagpapala ngayong gabi. Pagpalain mo lahat po ng mga nakikinig, mga kapatiran po namin sa mga LJC mula dito sa Metro Manila, sa kabuuan po ng Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa karati po ng mga bansa, haleluya, sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming pong salamat, Lord. Speak us tonight once again, haleluya.
Reveal your truthfulness, Lord God, and use me mightily for this program. Yes, Lord God, to bless each every one of us, bless our brethren as well as our beloved countrymen out there. We love you, we commit everything in your name, Lord God, and we do believe that you will make it to pass, hallelujah, for whatever we ask in your name. Jesus Christ, our Lord and Savior, this is our prayer to you right now. Amen and amen. So, kumusta po kayo mga kapatid? Nawa nasa mabuti po kayong kalagayan. Pustos ng biyaya at pagpapala mula sa ating Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Glory to God, buhay ang Diyos, mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos. Handa siyang tumulong sa bawat isa sa atin, just in case na may mga problema po kayo, huwag kayong magatumiling tumulong sa Kanya. Hallelujah, maludulas ang iyong problema, ang iyong karamdaman ay kanyang pagagalingin. Praise God, sasagutin niya ang inyong mga dalangin. Praise God, at makakakita kayo ng mga kababalaghan na gawa at hallelujah, likha na nating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, so subaybayan po ninyo ang gawa ng ating pong programa ngayong gabi, ang daan ng kabanalan. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, ang ating pong topiko ay tungkol sa mga patay. Hallelujah. Where are the dead right now? Where are the dead now? Nasaan po ang mga patay ngayong gabi mga kapatid? Hallelujah. Hindi po kaila sa atin na ngayon ay All Souls Day or All Saints Day. Marami sa ating mga kababayan ay nanugo po sila sa simenteryo, dinalaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila nang wala na po silang hininga at ang iba po ay bumalik na sa labog ng lupa. Ngunit dahil sa tradisyon ng tao mga kapatid, tuwing November 1 ay dinadalaw ang mga puntod, ang limingan. Praise God, nagdadala ng mga kandila, mga bulaklak at iba pang mga regalo para bagang iniaalay nila sa patay. Ngunit nakakalungkot po, hallelujah, ano man ang ating dalhin, ano man ang ating regalo, ano man ang ating handog sa kanila, ay hindi na nila matitikman, hindi na nila mararanasan, at hindi na nila alam mga kapatid ang ating mga ginagawa sa kanila. Praise God. Bakit? Hallelujah. Ayon sa sulat po ni Solomon, mga kapatid, ay ating mababasa. Hallelujah. Ganito mga pananalita niya. Hallelujah. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananagili ay nawala kayo. Nawala man sila ng anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Praise God. So ano man po ang ating gawin mga kapatid sa ating mga yumaw, sa ating mga loved ones who are departing from this world, wala na po silang nalalaman pa. Hallelujah. Subalit dahil sa tradisyon, sa business, bibili ng kandila, bibili ng bulaklak, hallelujah, pati event, tatawag sila, mag-aarkila sila ng mga manalangin para sa kanila. Amen, ay ginagawa po nila, yung iba naman ay nagpapamisa para sa kanilang patay. Ngunit mga kapatid, ang mga patay sa kasalukuyan mula noon hanggang sa kasalukuyan, wala na pong nalalaman pa. Wala na po silang gagantihan pa. Hallelujah, habang sila'y nasa libingan, nasa Sheol, or nasa Hades. Ay ipagtulos po natin ng hallelujah kandila na kasilaki ng poste ng Meralco. Wala na pong kapuluhan niya. Kahit handugan po natin sila ng mga bulaklak,
malalandayan, hallelujah, hindi na nila maamoy. Bakit? Wala na silang buhay, wala na silang hininga. In fact, pag matagal na sila mga kapatid, natunaw na sila, yung kanilang kaluwan, babalik na sa loob ng lupa. Amen, hallelujah, ang kanilang mga buto, at medyo matagal, subalit sa katagalan, babalik na rin sa loob ng lupa. Amen. Nasaan po ang kanilang mga katawan o ang kanilang buhay, mga kapatid? Sabi ng Ecclesiastes 12:7, at ang kalabo ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. So ang ating pong katawan, mga kapatid, ay galing sa labok ng lupa ng pinorma ng Diyos si Adan. Yung mula doon sa labok ng lupa ay hiningahan niya ang butas ng kanyang ilong. At ang tao po ay naging kaluluwang may buhay. In other words, ang tao ay composed po ng tatlong elemento. Una, hallelujah, katawan, the body, the spirit, and soul. Diba, pag namatay na mga kapatid, hiwalay po yung katawan doon sa spirit. Ang kaluluwa po ay patay, sabi ni Ezekiel 18:4. Hallelujah, ganito ang ating mapapakinggan, mga kababayan at mga kapatid. Praise the name of the living God. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. So yung kaluluwa na mamatay, amen, yung kanyang katawan, babalik sa labok ng lupa, yun ang inililibing, yun ang inihimlay sa libingan. Yung breath of life niya, mga kapatid, ang tawagin minsan na spirit, galing yun sa Diyos, yung hininga niya. Hallelujah, babalik din yun sa Diyos. Ang kaluluwa po ay wala na, patay na. So, hallelujah, nasa ngayon ang mga patay, nasa mga libingan, yung kanilang dalawa, yung kanilang hininga ng buhay, nasa Panginoong Diyos. Yung kanilang kaluluwa, nasa mga patay sila. Amen. Kaya kung pupunta kayo sa simenteryo, sa libingan, wala kayong ibang makikita doon, kundi yung simento at ang lapida nila. At kung bubuksan ninyo ang simenteryo, kanilang katawan, kung buhay po meron pa silang katawan, naroon sila pero wala nang hininga. Natutunaw sila, mga kapatid, mga kababayan. Yan po ang hallelujah, katotohanan na hindi natin pwedeng hallelujah, i-deny. No? Praise God. Kaya ano man ang ialay natin sa kanila, hindi na nila maramdaman, hindi na nila matatanggap. Pag-pray din natin sila, hindi na nila tatalab, sapagkat ang mga alaala sa kanila ay nakalimutan na. Sa tradisyon ng tao. Praise God, pinag-pray nila yung kaluluwa, ang kaluluwa nga patay. Hallelujah. Would you imagine, pag ang tao namatay, sa paniniwala ng ating nangisnan, lahat ay pumupunta doon sa praise God, hallelujah, sinasabi nilang hallelujah, lugar na kung saan yun ang kanilang destinasyon. Praise God. Yung kung bata, limbo, kung matanda naman, mga kapatid, yung tinatawag po nila na amen, hallelujah, purgatorio. Yung lahat ng namamatay, ang kanilang kaluluwa nasa purgatorio. Hindi po yan totoo. Tradition po yan ng tao na anti-Bible yan. Anti-Christ teaching po yan. Praise God, hallelujah. At yung limbo, invento rin ng tao yan. Sabi ng Biblia maliwanag, pag ang tao ay namatay, ang kanyang katawan ay babalik sa labok ng lupa. Ang kanyang espiritu na hininga ng buhay babalik sa Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay patay. Wala na.
Hallelujah. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, for it is appointed unto man once to die, and after this the judgment from the, hallelujah, Adam and Eve. Until now, lahat ng tao ay namamatay, mga kapatid. Praise God. Bakit? Sapagkat magkasala si Adan at si Eva ay naranasan ng lahat ng mga tao ang mamatay na minsan. Glory! I am here to tell you the truth which is written in the scriptures. It's up to you if you reject the teaching of the Bible. But this is fact, this is true. We have to, hallelujah, attentive and listen to the words of God, mga kababayan at mga kapatid ko. So, itinakda ng Diyos ang minsan mamatay sa tao. Pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. 9:27 in the book of Hebrews. So may mga preacher, may mga minister, pastor, at iba pang tagapangaral, hallelujah, na may meron daw tao na hindi na namatay. Katulad ni Enoch, they believe that Enoch did not die, and even Elijah, the prophet of fire of the Lord, he did not experience, hallelujah, death. But the Bible says, mga kapatid, lahat ng mga tao ay sa Old Testament na namatay. Wala pa pong, hallelujah, nakarating sa langit sa kasalukuyan. Yan ang totoo, yan ang tunay. Bakit? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, praise God, hallelujah, dito sa John 3. Hallelujah. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa magatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ang Panginoong Jesucristo galing sa langit nagkatawang tao. Namatay po yung kanyang katawang tao, nililibing pagkalipas ng 3 araw, 3 gabi muling nabuhay. Hallelujah, nababuhay na maguli siya, nakisama sa kanyang mga apostol sa loob ng 40 araw na malwalhati na ang kanyang katawan, wala na siyang dugo. Sapagkat yung dugo pinambayad niya sa ating mga kasalanan, mga kababayan at mga kapatid. After 40 days and 40 nights, hallelujah, he was risen from the dead, and then he ascended up into the heaven. Ang sabi ng Biblia, walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Sa makatid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sa langit yan ng third heaven, yun ang trono ng Diyos. Galing siya doon, nagkatawang tao siya para matubos tayo. At pagkatapos ng pagtubos niya sa atin, ay bumalik siya doon sa kinaroroonan niya ng una. Hallelujah! Sabi ng John chapter 6:62. Praise God, hallelujah! Ano nga kung nakita ninyong umakyat? Excuse me. Umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Umakyat siya, bumalik siya doon sa trono niya, which is the third heaven. So, napapunta sa langit, na namatay at umakyat sa langit. E paano si Enoch? Sabi nila si Enoch hindi namatay. Yun ang paniniwala nila, mga kapatid. Praise God, maging si Elijah o si Elia na hindi namatay, dinala ng hallelujah, kaluwang na po'y sa langit. Totoo ba yun?
Praise God. Biblical ba yun? Minsan mga kapatid, nangangaraw lang mga tao, walang patunay na versikulo. Kaya pinalilin lang nadadaya ang mga tao. Tubali sa ganang atin, binibigyan natin ang pamamigatan mga kapatid na mahalaga ang scriptures. Praise God, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, kung paano nakasulat ang Biblia, ganun natin iaaral, huwag tayong magdadagdag, huwag tayong magbabawas. Kung mga naniniwala na meron ng tao sa langit, labas ninyo, talata ninyo. Para kapaniwala kayo, ngayon wala kayong talata, hindi kayo dapat maniwalaan. Dinadaya lamang ninyo ang mga nakikinig sa inyo. Ang dami ngayon sa FDI, puro mga verbanding words sa kanilang sarili. Hallelujah, walang backup ang versikulo. Subalit sa danan atin, mga kapatid, we are trying our very best. Hallelujah, at least may mga versikulo tayong pinangahawakan. At tulad ng sinasabi nila na si Enoch hindi namatay. Praise God, saan talata si Enoch hindi namatay? O, dito basahin ko sa inyo, baka ibang unawaan ninyo. 11.5 ng Hebrews. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niya makita ang kamatayan. Tapos, at hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Saan siya inilipat? Sa langit, walang mababasa. Ano ang hindi niya nakita ang kamatayan? Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Hallelujah. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay di niya nakita ang kamatayan, yung second death. Hallelujah. Pero yung first death ay naranasan niya. Bakit? Inilipat siya ng Diyos. Saan siya inilipat? Mula sa buhay, namatay siya. Hallelujah. Kasi kung saan siya dinala, hindi naman doon sa third heaven. Dahil ang nandoon lamang ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga anghel na kanyang inuutusan. Si Enoch pa nandoon sa third heaven. Nasaan siya kung siya inilipat sa langit? Second heaven? Sa first heaven? Ano kanyang katawan? Glorified body? Hindi pa naman nangyayari yung glorified body. Ang nangyari lang first resurrection, the first fruit is no other than the Lord Jesus Christ. Pero si Enoch, napalitan ba ang kanyang katawan? Hindi po. Praise God. Hallelujah. Manapay si Enoch ay namatay din. Praise the Lord. Bakit sa 13 pakinggan natin? Ayon sa pananampalataya ay namamatay ang lahat ng mga ito. Kasama ba si Enoch? Kasama si Enoch. Ang lahat ng mga ito sa 13. Ayon sa pananampalataya ay namamatay ang lahat ng mga ito na hindi tinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at malalakbay sa ibabaw ng lupa.
Exempted ba rito si Enoch? Nasa sa Bible na si Enoch nasa langit. Praise God, hallelujah. Ang hindi nakita kamatayan dito, mga kapatid, ay kinuha siya ng Diyos. Ano yung salitang kinuha? Hallelujah. Wala na yung loved ones mo, kinuha na siya ng Diyos. Ano yung sabihin kinuha ng Diyos? Namatay siya. Praise the Lord, hallelujah. Si Enoch po ay namatay din. Hindi siya dinala sa langit. Hallelujah. Wala pa doon sa bagong langit, bagong lupa. Alam na naman siya una doon sa bagong langit, bagong lupa. Hallelujah. Nasa naman si Elias. Bakit ang paniniwala nila si Elias hindi rin namatay, sumakay siya sa karuwaing apoy dinala sa langit. Sa kasaysayan po si Elias inilipat sa malayong lupain at doon ay nagpatuloy siya na buhay. Pagdating ng araw, namatay din si Elias. Bakit? Dito sa 11:34. Sabi ng Biblia, pakinggan natin mga kababayan at mga kapatid. Hallelujah, 32. At ano pa ang aking sasabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta. Propeta ba? Si Elias, propeta siya. Kasama siya sa mga major prophet. Bukod pa yung mga minor prophets. Praise God, ang sabi ng Biblia. Hallelujah. Siya po mga kapatid ay kabilang sa mga propeta. Ano nangyari sa kanila? Na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya nagsilubig ng mga harian. Nagsigawan ng katwiran na nagtamo ng mga pangako na nagtikom ng mga bibig ng mga leon. Si Daniel yan. Nagsipatay sa bisa ng apoy. Si Elijah, he was a prophet of fire. Okay. Tapos, nagbababa siya ng apoy mula sa langit. Tapos, nagsipatay sa bisa ng apoy, nakatanan sa talin ng tabak at nang silata sa kanya, naging mga makapangyarihan sa pagkikipagbaka na nagpakulong ng mga hukbong mga ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli at ang iba ay namatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Tapos, at ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagtalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parito na may balat ng mga tupang kambing, na mga salat, mga bibigati at tinatampalasan. Nasa mga yaon ay nilarapat-tapan ang sanlibutan na naliligaw sa mga ilang at sa mga babundukan at sa mga yungit at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ng pangako. Praise God. Hindi pwedeng mauna si Enoch. At hindi rin pwedeng mauna si Elias. Hindi pa nga nakamtan ng pangako nila eh. Ilan makakamtan sabay-sabay sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Dahil pinagandaan ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging saktal na bukod sa atin. Praise God.
Nasaan ang namatay kasama si Enoch at Elias, nasa mga libingan, nasa Hades, nasa Sheol. Praise God, hallelujah. Namamatay silang lahat. Wala pang sa langit. Praise God. Si Lazaro, binuhay ng magmuli ng Panginoon. Pero hindi glorified body siya. Namatay ulit si Lazaro. Ang namatay at nabuhay na maguli na naging glorified body, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya yung first fruit, pagkatapos niya yung mga susunod sa kanyang pagbabalik tayo na mga Kristiyano sa panahong ito. Dapat natin tandaan. Praise God, hallelujah. Nasa libingan sila ngayon. Nag-aantay sila sa pagkabuhay na maguli. Praise God. Kaya sinabi ni Job sa kanyang sulat, balikan natin mga kapatid ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Praise God. Ibig sabihin, mabubuhay na maguli. Pagbabago, babaguhin ang katawan natin. Praise God. Hallelujah. So, i-issue yan ng Panginoon ang judgment sa lahat ng tao. If you remember in 9:27 in the book of Hebrews, it is appointed unto man once to die. After death, after you die, the judgment will follow. Ay kailangan nangyayari ang judgment. Praise God. Maghihintay ka pa ng pagbabago. Ano yun? Ito ang sabi ng Biblia sa John chapter 5. Hallelujah. Huwag ninyong ipangdilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan. Sino mga nasa libingan? Mamapatay na matatakot. Hallelujah. Ay magsisilabas. Hallelujah. Ay nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Ganun ang tinig ng Panginoon. Tulad ng binuhay niya si Lazaro, sabi sa kanya ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Patay si Lazaro, pero narinig niya ang tinig ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang boses ng Panginoon ay powerful. Nagbibigay buhay, mga kapatid. So, mabubuhay na maguli ang tao. Kailan? Praise God. Lalabas ang mga patay na nasa libingan, makakarinig sila ng tinig ng Panginoon. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti. Sila yung unang mabubuhay. Yung mga naglingkod sa Panginoon, yung kumilala sa Panginoon, yung mga nabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, napuspos ng Espiritu Santo na buhay na may kabanalan, sila ang unang-unang mabubuhay na maguli. Hallelujah! Wika ng banal na kasulatan at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Sila yung unang mabubuhay na maguli. Praise God. Yung mga masasamang mga namamatay, hindi pa mabubuhay yun. Yung lamang nagsigawa ng mabuti, nagsipaglingkod sa ating Panginoon. Na binago ng Panginoon ang buhay nila. Praise God. Dating mga suwail, dating mga makasalanan, ngunit binago sila ng ating Panginoon. Ano mangyayari sa kanila, mga kapatid? Mabubuhay silang maguli. Sinong bubuhay sa kanila? Ang Panginoong Jesucristo.
Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ayon sa talata ng Biblia sa iyong buhay, ang wika niya nasa kanya ang buhay. At ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Na kaninong buhay nasa Panginoon Jesucristo. Sa 14:6 nandiyan ang wika ng Biblia. Pakinggan natin mga kapatid, haleluya, ganito ang ating mapapakinggan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Praise God. At sino man di makaparorong sa ama kundi sa pamamagitan ko. Praise God. Yung mga patay na mga tao, mga kapatid, since na Panginoong Jesucristo siya yung buhay, hallelujah, bubuhay niyang maguli yun. At paano yung bubuhay maguli ang tao? Hallelujah. Si Ezekiel, ganito ang ating mababasa sa kanyang pong sulat. Praise God, hallelujah. Ezekiel chapter 37, verse 5 to 10. Glory to God. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito, narito aking papapasukin ng ina sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga. At kayo'y mabubuhay at inyong mahalaman na ako ang Panginoon. Ito ang mabubuhay na maguli. Sa gayo'y nanghula ako na gaya ng iniutos sa akin. At habang ako'y nanghula, may nagsinugong at narito. Isang lindol at ang mga buto ay nagkakalapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito may mga litig sa mga yaon. At laman ay lumitaw sa mga yaon. At ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa kanila. Nang magagay sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin. Manghula ka anak ng tao at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Manggaling ka sa apat na hangin o hinga at umihip ka sa mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Sa gayoy, nanghula ako na gaya ng iniutos niya sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila. At sila ay nabubuhay at nagsitayo sa kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Lahat ng mga karapat-dapat sa Diyos, lahat ng mga ligtas, sa pagkabuhay na. Sa pagkabuhay na mabuli. Kailan yun? Sa pagbabalik ng Panginoon. Babalik ang Panginoon. Kukunin niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia niya ay compose ng maraming mga mananampalataya, marami sa galing na nakamatay na. At meron bang mga buhay sa kasalukuyan? Ang sabi ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, pakinggan natin ang talata ng Biblia, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Ito yung kanyang pagbabalik. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakang ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Paano sila hatulan? Mabubuhay na maguli sila. Okay? Praise God. May tinig ng arkanghel at may pakakang ng Diyos.
Alam na mamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkakayo tayong nabubuhay na nangatitira, ito yung the living saints. The living people who are holy in the Lord. Hallelujah. Kung magkakayo tayong nabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga lapat upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Dahil sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Unang mabubuhay na maguli yung mga matuwi, yung mga banal na naglingkod sa Panginoon mula sa Old Testament, New Testament, and the living saints. Praise God. Hallelujah. Member ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, na binago ng Panginoon. Nabautismo sila sa pangalan ni Jesucristo, napatawad ang kasalanan nila, napuspos ng Espiritu Santo, na mayroong ebidensyang pagsasalita ng iba't ibang wika. Hallelujah, at nabuhay sila, taglay ang kabanalan mula sa puso hanggang labas ng kanilang pangangatawan. In other words, they live godly, holy, righteously. Inwardly and outwardly, sa salita at sa gawa, sila ay mga banal. Praise God. Kaya sa kasalukuyan, marami ng banal. Sumama kayo sa mga banal. Hallelujah, makisanib kayo sa Diyos upang maging banal tayo sa Kanyang harapan. Sa buhay natin ang Kanyang aral, sigurado magiging banal tayo, at kung magiging banal tayo, kasama tayo sa pagkuha ng Panginoon sa Kanyang Iglesia buong mundo. Ang Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kukunin lamang niya yung mga banal. Pero yung hindi banal, praise God, hallelujah, hindi niya kukunin yun. Disqualified yun. Bakit? Unholy sila. Hindi sila tumalima, hindi sila sumunod. Masaway sila, matigas ang ulo nila. Sigarilyo lang hindi matanggal. Busy nila sa katawan, hindi matanggal. Mga kapritsyo nila sa buhay na nanatili pa rin. Ang mga kababaihan nila parang mga lalaki. Mga lalaki nila, hallelujah, ay kabaligtaran ng tunay na lalaki sa harapan ng Panginoon. Wala silang taglay na kabanalan. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, ang programang ito ay sinilang upang isigin kayo at pukawin ang inyong mga damdamin. Kaya maglilingkod na nila tayo sa Panginoon. Pag hindi pa natin lubos-lubusin. Hallelujah. Sapagkat totoo naman siyang babalik upang kunin niya ang kanyang iglesia ni ngayon. Hallelujah. 2,000 years ago. Less than 2,000 years ago, beginning at Jerusalem. Hallelujah. Since the day of Pentecost. Doon nagsimula ang kanyang iglesia, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya we are waiting for His coming. Hallelujah. Ilang taon na lang ang ilalaki ng iglesia sa lupa upang kunin ng Panginoon. Kaya sabi po ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 20, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Hallelujah, naman sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at magagaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Napakaliwanag po mga kababayan at mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nasaan ang mga patay? Hanggang ngayon nasa mga libingan pa. Yung mga matuwi na mamatay, nasa libingan pa, nasa Sion, nasa Hades. Wala pa sila sa langit. Nag-aantay pa sila sa pagbabalik ng ating Panginoon upang kunin ang Panginoon at maghari sila ng 1,000 taon. Millennial Kingdom. Praise God. Hallelujah.
Yan ang dapat nating tandaan. Kailan mangyayari, mga kapatid, ang pag-aagaw ng mga banal malapit na. Because we are now, hallelujah, in the last days of this grace period. After the grace period, the millennial kingdom will proceed. Hallelujah. Kung maiiwan ka sa caught up, maaari mag-proceed ka sa millennial kingdom, ngunit paghahalian ka ng mataligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kailangan tayo mag-prepare, mga kapatid, upang maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Glory, hallelujah. Purihin ang kaniyang pangalan. Praise God. Ang iglesia ang kanyang itinayo noong araw ng Pentecostes. Subalit ang iglesia, mga kapatid, nagsimula na sa Old Testament. Tinatawag siyang iglesia ng mga manay, iglesia sa ilang, hallelujah, Jacob stands, hallelujah, the tabernacle of David. At ang iglesia niyan sa Old Testament ay nabuwal, natumba. Yan dumating ang Panginoong Jesucristo hanggang siya magsimulang mangaral. Sa edad niya 30 anyos, mga kapatid, at tumagal lamang ang kanyang ministry sa loob ng 3 taon at kalahati. Siya'y namatay, inilibing, magdalipas ang 3 araw, 3 gabi, nabuhay na maguli. Hallelujah! At ang mga apostol, sa kanilang pamumuno, nabautismuhan ng 3,000 kaluluwa. Yun ang first members of the Church of the Lord Jesus Christ. Anong aral nila? Apostolic ang aral nila. Hallelujah. They believe in one God in the name of Jesus Christ. This one God is, hallelujah, has been manifested in 3 manifestations na 3 persons. There is no written word, 3 persons in the Godhead. Huwag lang ninyong ipilit. Wala kayong mababasang 3 persons. Wala kayong mababasang 2 persons in the Godhead. Ito namang iba, pinipilit na oneness. Wala rin kayong mababasang oneness. Praise God. Ang mababasa natin one God. There is only one God alone. That's why we have to believe, hallelujah, and hallelujah, we proudly say that we are one God believers, apostolic one God believers. We believe in one God in 3 manifestations, God the Father in creation, the Son of God in redemption, the Holy Spirit in regeneration. And these 3 are one. The name of these 3 is no other than the Lord Jesus Christ. He is our God and Lord. He is our Lord and God. Isa lang po. Hallelujah. Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya lilipas. Mamamalangin siya magpakailan-kailanman sapagkat ang wika niya. Amen. He is the Almighty God. Aside from that, He is the mighty God, the everlasting Father. Hallelujah. Yan ang dapat natin tandaan. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. Hallelujah. Kung iba siya sa everlasting Father na dalawa, hallelujah, wala siyang kapalit, wala siyang kahalili, sapagkat wala pang langit at lupa, naroroon na ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God, hallelujah. Hindi matanggap ng iba. Kaya ang iba, dalawa Diyos nila, binubuo ng Ama at ng Anak. Yung iba naman, 3 ang Diyos nila. Hallelujah, isang Diyos na 3, hallelujah, persona. Tanong,
Ano ang pangalan nitong isang ito? Praise God. Tatlong persona ng isang Diyos. Anong pangalan ng isang Diyos na yan? Hallelujah. Yan ang revelation. Yan ang reveal ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo tinatawag na Almighty God. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa John, Revelation, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. The Almighty. Hallelujah. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth, was dead, namatay yung kanyang flesh body. Hallelujah. And behold, I am alive forevermore. Amen. Hallelujah. And have the keys of hell and of death. In other words, mga kapatid, kumpleto tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Colossians 2:9 and 10, it says, Therefore in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Wala na tayong hahanapin pa. Kumpleto na ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung Diyos Ama. Hallelujah. Pangalan ng anak ay Jesucristo. Pangalan ng Espiritu Santo ay Jesucristo. Isang Diyos, tatlong manifestation, tatlong function, tatlong role. Ngunit isa lang ang pangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya hapon, ngayon at kailanman. Hindi siya lilipas at siya babalik na muli upang kunin niya ang kanyang iglesia itinayo less than 2,000 years ago. Ang iglesia na kanyang pupunin, walang pulugot, walang mancha, walang dungis, walang kapintasan, kundi ito'y banal, sakdal, sarapan ng ating Panginoon. Kaya kung ang iglesia ang pinamumunuan ninyo, local congregation, worldly, sensual, hallelujah, ano pa? Praise God, hallelujah. Makasanlibutan, makalaman, makalupa, earthly, makadiablo, o hindi disqualified yan. Hallelujah. Kapag ang Diyos ay maselang Diyos, ang Diyos hindi natin pwedeng lagyan, suhulan. Hallelujah. We have to obey Him. Ang ating pagkalima, pagsunod, kailangan buo ang ating pagsunod sa Kanya. Hallelujah. Pinalalahating oras, bigyan muna natin ang Starbelly. Hallelujah. Ang ating pagpapasalamat, pagbati, salamat naman sumusubaybay sa ating pong programa, ang Daan ng Kaanalan. Narito po ang ating namahal, Hallelujah, Starbelly. Take it away, Starbelly. By the way po, sa mapagpalang gabi po ang ating pagbati sa ating programang Ang Daan ng Kabanalan. DWBL 1242 kHz AM band mapapakinggan po tuwing Sabado alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi. Maraming salamat po sa mga prayers, maraming salamat po financial, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon, materially, physically, at lalong higit physically, materially, spiritually. Amen. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi na po natin mag-isa-isa pa, subalit nagpapasalamat kami sa ating mahal na Panginoon at sa inyo sa patuloy na support na binibigay ninyo. May God bless you all. To all our brethren, amen sa bawat lokal po, sa ating pong pagkakapatiran, dito po sa dako ng Adalanganan, Caloocan, Kapanalig, and also sa Doña Ana, Camarines, Caloocan City, Men's, Ladies, Youth, and Children's Department. Magandang gabi po sa inyong lahat. At naway nasa mabuti kayong kalagayan. Amen. Sa iba't ibang panig po ng mundo, maging ito'y gabi, umaga, tanghali, hapon, madaling araw, nawa po ay nasa maayos na kalagayan po kayo. Amen. At binabati po natin ang lahat po ng ating mga pastors,
evangelists, elders, workers, and ministers, kasama po ng kanilang mga pamilya at ng kanilang congregation, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa kabuuan po ng mga LGC Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Amen. Hallelujah. At gayon din po, pinasalamatan natin ang ating mga technician na patuloy na umaantabay sa atin at gumagabay upang maging maayos po ang broadcast sa ipapawid. Amen. We have Kuya Dan and also Kuya Arnold. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. At maging kay Ma'am Elsa Juneda. Gandang gabi po, Ma'am. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Thank you rin po for assisting us always. Amen. Sa ating pong mga payment. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay. At sa buong staff po ng DWBL, 1242 kHz AM. So, salamat po. Praise God sa ating mahal na Panginoon. Bukas po meron tayong gawain. Huwag po natin pababayaan. At sa ating pong pang-umagang session, sa dako po ng Kapanalig, we are inviting you all. At sa ating pong mga listeners, kung kayo po'y malapit yan sa Barangay 28, Kapanalig, may bakang Caloocan City. Praise the Lord. Ay, punta lamang po kayo at mag-visit at mag-observe at pumikita ninyo na ang Panginoon ang siyang bumikilos. Hallelujah sa kalagitnaan at hinigin po kayo ng Panginoon. Amen. Yun ang start para kayo magbalik loob at sumama sa amin na maglingkod sa tunay na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Ngayon din po, sa hapon naman po, after the session, sa dako po ng Doña Ana Camarines, Caloocan City. Kung kayo naman po ay malapit yan sa Barangay 175 Wabi Shop. Meron po ang ating pong mahal na gawain sa dako po ng Barangay 175 Doña Ana Camarines, Caloocan City. So, visit din po kayo, mag-observe lang din po. Kung kayo po ay hinihingi po ng ating Panginoon, ang umusap sa inyo ang Panginoon, praise God, ibig sabihin niya, calling na po yan para kayo ay magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. So yun po yung aming mga invitation. At sa kabuuan po ng mga gawain po ng mga LGC Philippines, amen, praise God. Punta po tayo sa bawat gawain po natin, sa mga kanya-kanya po nating congregation. Supportahan natin ang gawain ng ating mahal na Panginoon, amen, sa bawat gawain po, kanya-kanyang gawain po natin. Amen, dumalo po tayo bukas ng umaga. Praise God at magkama-sama po tayo na sumamba sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Batiin na lang po natin ang pangkalahatang mga pastor, mga manggagawa po, mga evangelists, amen, mga pastors, workers, ministers, amen, ng mga JC Philippines. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kami ko'y naniniwala na kayo naman po ay talagang nag-work hard para sa gawain ito, nagsusulmin para sa maibalik natin ang mga tao sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At ipagpatuloy po natin yung ating mga ginagawang pagpapalugod sa ating mahal na Panginoon. Hindi na yun sa ating sarili, kundi sa Panginoon na lang palagi yung ating maitataas at tayo po ay mabababa upang taas tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. So, yun po ang ating mga paanyaya at yung pong mga pagbati po natin in general sa kabuuan ng mga JC Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. May God bless us all tonight at ibalik po natin sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Inantalata na lang masahin ko. Mga tatapos na po tayo. Sabi po ng Sipanyas 1:14, patuloy ang basa, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamagaling mainam sa mapaglit pagayatinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihan tao sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga halapak at pagsasalipot ng kadiliman. Praise God, hallelujah. Kaarawan ng akak at ng udyatan laban sa mga bayang nakukutaan.
laban sa mataas na kuta. At ang dadalhin ng kapisan ng mga tao na sila'y magsisilakan ng mga parang bulag sapagkat sila'y nangakasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabubugo na parang alabok, ang kanilang katawan ay parang dumi. Last verse, ay ang kanilang pila o ang kanilang gintuman na hindi makapagliligtas sa kanila. Sa karawan ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paniniguho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Yan po mangyayari ng mga kapatid after the millennial kingdom. Hallelujah, lahat ng hindi nakasama sa kota, doon sila mabubuhay na maguli. The last and final resurrection, they will live an account of live, hallelujah, unto the Lord, magbibigay sila ng sulit. Sa ating Panginoon at sila'y diahagis, nadagdagan ng apoy na may asopre. Samantala, mga kapatid, sa kasalukuyan, kailangan naman tayo maghanda upang tayo ma-caught up, makuha ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang dito po, Pilipinas, gumising ka na. Hallelujah! Ang pagbabago ng mundo ay nangyayari na. Palagim-lagim ay nagaganap na sa bawat bansa. God bless you. Hanggang dito po. Hallelujah. Pilipinas, mahalaga ng Panginoon.